So in-script na nila yung daan, guys. Pero hindi totally talaga maganda na pagka-script. So at least bagong gawa pa. At least na ibsan yung napakasirang daan. Hindi mahihirapan yung mga maliliit na motorista. So yun, bago pa, wala to kanina yung pagdaan ko. Papunta pa ako dito. Yan. Grabe. Pakaganda naman. Woohoo! Yun. Oh, dito sira to kanina dito na side. Sobrang sira-sira talaga to. So, salot sa mga gumawa nito. Yun, grabe, ang ganda. Oh. Oh, yeah, sira to kanina Hindi mahirapan yung mga maliliit na motor dahil nagawa na ng paraan. Diba? Oh, overlooking dito. Tingnan natin. Overlooking nga. Oh. Natin dito. Huminto tayo dito sa nakikita ko na overlooking. So yun, ito yung sinasabi ko na overlooking, guys. Hindi lang makikita na masyado dahil nga may mga kahoy na. So papalipatan natin to ng drone. Let's go. Maganda na yung daan, grabe. Ngayon lang na-repair. Kasi kanina pag biyahe ko wala pa to Yung pabalik na ko ngayon, naging ganito na. Grabe, swerte natin. Kailan tayo na pabalik, ni-repair na yung daan. Mula sa binyahe ko, mga 6 kilometers lang, madadatnan mo na yung espaltong kalsada. Dito lang, maliit lang to, hindi ganong malayo. So ayun, nakita ko nadatnan ko pa ngayon nag-repair. Amazing. Salamat po, salamat po. So ito na yung lugar ng Kabakungan, guys.
may pupuntahan lang tayo dito, may susuungin lang tayo itong maganda at maliit na cold spring na nandito sa lugar na to. So sisilipin natin. Actually nakapunta na ako dito dati, hindi ko palang masyadong na-document, so papakita ko sa inyo ngayon yung magandang cold spring dito. Dito na tayo, papasok na tayo. Let's go. Yan. Bangin pala yon. Okay. Sobrang swerte natin kanina dahil kilala natin yung nagbantay ng ng cold spring. So ayun, di tayo pinabayad. Sabi niya, wag na, libre ka na. So napasalamat ako doon dahil hindi tayo pinabayad. Ganyan sila sa mga content creator dito sa lugar ng Kabakungan. Pag isang content creator ka, hindi ka nila pinapabayad sa mga entrance fee. Dahil alam nila na tayong mga content creator nakakatulong sa turismo. So yun, malapit na tayo sa sinasabi ko kanina na simentado na daan. So pagkababa natin dyan na simentado na yan. Yun, malit na bahay dito guys, oh. Mga bata, simpleng pamumuhay, napakadabis ng ganun. So ito na nga yung simento na daan. Let's go. Halos 6 na kilometro siguro tansya ko na bago mo marating tong daan galing sa pinanggalingan ko kanina. Woohoo! So yan guys, nasa gitna mismo ng kalsada ng basketball. Only in the Philippines mo makikita na yung highway road ay ginagawang court ng basketball. Nakakatawa naman yung ganun, pero delikado siya. Paano kung pumunta sa yung bula mismo sa gulong mo? Ayun, simplang ka. So, magandang tingnan na ginawang alternatibo tong daan na ginawang court, pero may dala na delikado dahil nga daanan to So dito tayo sa binabalik-balikan ko talaga to lagi na ako nakapunta dito, pinaka-idol ko talaga to dahil napakagandang beauty, sulit at ang angas ng mapupuntahan mo dito. Tingnan natin, daan nga tayo. Ito na yun, diba? Ang ganda.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake. Ang part na to sobrang tarik. You know. So lalo na nung hindi pa to na semento guys. Grabe talaga yung daan dito. Marami talagang natutumba dyan sa part na yun. Dahil sobrang tarik at loose gravel talaga yung daan. Maraming huminto dito. Daming sakay, grabe. Grabing sakay guys, ang dami. So siguro naliligo sila sa ano, naliligo sila sa baybayin dahil may baybayin doon eh. Baka kamangha lang tingnan dahil sobrang dami nila guys sa isang chariot. Chariot yung sasakyan na yun. Rossi. Mostly ginagamit yun sa karagahan talaga na madami. Ganun lang kasimple yung buhay. Sobrang saya nila, nakikita ko talaga. Masaya sila na ganun lang sinasakyan nila. Di ba? Kung kontento ka lang talaga sa buhay, talagang magiging masaya ka. Pero kung hindi ka makontento sa buhay, kung anong meron ka ngayon, hindi ka talaga maging masaya. Alam nyo na yun kung bakit. So ang susi lang ng pagiging masaya sa buhay, makontento ka kung anong meron ka. Yun lang. Okay na yun. Kakasaya mo na yung mga maliliit na bagay. Ikakasaya mo na yung kahit anong narating mo. Dahil sabi ko na nga, kahit pa ang dami mong mga gamit, dami mong sasakyan, pero hindi ka kontento na mayroon ka niyan, stress lang aabutin yun guys. So kung ano ang ulam, kung ano ang sasakyan na mayroon ka ngayon, ano ang bahay na mayroon ka ngayon, be contented guys. Yan lang talaga ang susi.